trip itong mga kakampuka. Ay, hindi pala kakamping. Sino may sabi ng kakampuka? Oh, at bakit parang, well, lagi naman silang affected sa Vice President. Ito kasing si Laila de Lima at saka lalo na si Mayam Laila de Lima ay parang ginagaya niya si VP Sara at nahalata po yan ng kamag-anak ng ating Vice President. Pero mamaya na natin siya pag-usapan, unahin natin si Madam Reza. So feeling po nitong senadora ay kaya niyang islay ang ating Vice President. The term is slay. Kayang gurgurin, tigbakin, tsugihin. Pero yan po ay parang term ng mga millennials lang ba? Ng mga Gen Zs, ng mga batang henerasyon, mga kababayan. So parang hindi naman talaga literal ang ibig sabihin ng slay na titigokin, or syusyuktayin. Kundi para bang slay is like, halimbawa yung outfit mo, apakaganda. Parang gano'n na, ano ba ang pagkakaintindi niyo mga atit kuya sa word na, oy, slay. Parang ano yan parang malupet. Parang gano'n, no? Kung nakaporma ka, you're slaying. Parang gano'n. So, apakabongga ng iyong suot or something, or ng iyong itsura, no? Slay. Parang gano'n, di ba? So, feeling kasi nitong si Madam Risa ay kaya na niyang tapatan ang Vice President. Ibang-iba, Madam Risa, ang Vice President kesa sa'yo. Kung kilala mo, kung nakasalamuha mo, since dati ginamit mo naman, magagamit kasi itong mga buwisit na to Tama, sinuplayan ni VP Sara, nung nagkita sila sa Senate hearing, di ba? Si Risa ay hindi mapakali nun Kung ano na lang masabi para ma-interrupt niya yung pananalita ng Vice President. Sinunog yan ng Vice President, naalala niyo? In-invite nila si VP Sara sa Senate hearing, I think for the budget proposal ng Vice President. Ginigsa-gisa niya or something. I don't know kung anong hearing yon, basta nandun. Ay, sinupal-pal ni VP Sara si Risa. Lumapit ka sa akin, hiniling mo na iboto ka ng mga Davaoenyo, ibinigay ko at ikinampanya kita. Binigay ko sa iyo ang boto ng, di ba? Ikinampanya kita sa mga Davaoenyo, kaya ka nanalo. Tapos nung nanalo ka, ang unang tinrabaho mo, ang tatay ko. Hindi lang po sa, di ba, sa manggagamit talaga Pero hindi lang yan ang bagay na ipinagkakaiba ni Madam Risa sa ating Vice President. Si VP, mga kababayan, kung kilala nyo na yan, according nga sa mga nakakausap natin na malapit sa kanya, walang pakialam niya sa itsura niya, sa pananamit, deadma yan. 'Di ba? Sumusunod na nga lang yan kung paano siya aayusan, no? Sabi niya, parang ang kapal ng kilay ko. Naririnig yung gumaganyan yung Vice President. Parang ang kapal ng kilay ko. Ang sabi ng makeup artist, nako, kung wala kang kilay, hindi ka kita sa malayo. 'Di ba may mga ganyang kinikwento ang Vice President? She doesn't care of how she looks like. Kung nakita nyo nga yan nung panahon ng kampanyahan. Kasi isa nga po ako sa mga vloggers ng unit team noon. Sumasama kami sa mga caravans, sa mga meeting de avance. Hindi ba haggard na haggard si VP noon? Walang pulbo, walang lipstick, wala. Gulo-gulo nga ng buhok niyan Nangitim pa yan. Hindi naman nangitim, namula kasi natural na tisay rather ang ating Vice President. Pero since nga nagmomotor yan, 'di ba? Nag-iikot sa Pilipinas, nagkanda-haggard-haggard naman ng ating Vice President. Pero nagulat ako mga kababayan nung nakita ko siya nun sa hearing sa Quadcom. Yung naalala nyo, yung I think that was in October 2024 na kung saan umattend rin si Tatay Digong at inabot nga kami ng hating gabi. Nagulat ako kasi first time ko makita ang Vice President na hindi haggard. Ang ganda ng kutis, mga ting! Ang kinis! Well, si Madam Risa, to be fair with her, mukhang maputi naman, mukhang tisay naman. Pero nakatulong ba ang PhilHealth sa pagpapaganda mo, Madam Risa? Oy, alam niyo ba si Madam Risa, nakita ko rin ito sa personal. Madam Risa, nakita kita somewhere in Batangas, you judged a beauty pageant, and posturang-pusto, biro mo anong taon yun? Kailan siya nanalo? First time niyang nanalo ng mga kababayan Yan nga siguro, nung nanalo siya, nung nakiusap din siya kay VP Sara, na ikampanya siya sa Davao City. Bagong panalo siya noon. I think hindi pa si Tatay Digong noon Si Noynoy pang presidente noon nung nanalo si Risa, di ba? So, bagong panalo lang siya as senadora noon. Nakita ko nag-judge siya sa isang beauty pageant. Ang ganda ni Masa starstruck ka naman, to be fair with her. Kasi para siyang artistahin. Mukha siyang matangkad, mga kababayan, tapos ang suot niya, Filipiniana. Okay, mahilig din siya mag-Filipiniana. Ito, pakikinggan natin yung video niya, miyami ang konti, panonoodin natin. Pero, yun nga,
kumbaga, sabi namin, wow, bigatin itong pageant, no? Kasi, ang judge ay senadora at maganda. May karapatang mag-judge ng kagandahan. Kasi beauty pageant nga yun, ilalaban sa mga binibining Pilipinas, ganyan. So, siya yung judge. Ang ganda ng ayos ni Madam Risa, mga kababayan. Yung hairdo, yung pananamit, yung makeup, elegante. Noong mga panahon na hindi pa natin alam na ang mga dilaw ay mga yawa sa kinabuhi naton tanan. Okay, mag-like kayo dyan mga kababayan. O, mag-subscribe na rin po sa hindi pa subscriber. So, ngayon, more than ever, ang napapansin ko ay laging nakapostura si Madam Risa. Or every time na nung nagsimula ng mga hearing-hearing sa Senate, panahon like maybe 2024 nga, talagang nag-i-effort si Madam Risa na ayusin ang kanyang sarili na parang presidential yung kanyang arrive. Kuha nyo? Lagi itong nakapostura, maayos ang makeup, maayos ang buhok, maayos ang pananamit. Hindi naman siya ganyan dati. It's as if she's preparing herself to become one of the presidential candidates. And she's selling herself to be the mighty opposition, the choice of the opposition against VP Sara. Na parang inilalako niya ang kanyang paninda, ang kanyang sarili bilang paninda, na dapat siyang piliin ni Ngiwi Jr. Madam Risa, mag-ingat ka. Huwag na huwag mong gustuhin na piliin ka ni Ngiwi Jr. Hindi mo nakita yung 2025 elections? Nagkanda talo yung mga senatorial balls niya? Right? Partida, nakakulong pa si Tatay Digong noon, hindi pa nakapangampanya ng gusto si PRRD para sa kanyang Duterte. O pero nagkanda talo yung bagoong alyansa ng Pilipinas ni Ngiwi na mga biro mo. Sino yun? Manny Pacquiao natalo. Tumakbo si Pacquiao recently, di ba mga kababayan? Sino pa nga yung mga natalo? Si Abalos na Diyos ko po, grabe sarami ng ang dami niyang mga kababayan, mga tarpaulin, mga billboards, ginasusan ng bongga ni Abalos. Sino pa yung mga nagkanda? Bong Revilla, natalo rin. Biro mo yun, may mga dating senador, artista. Talo! Siguro hindi sila masyadong dumilap sa kipay ni babaeng ahas, di ba? Kasi mukhang dinoktor naman yung elections ng 2025. So, ang maging strategy kaya ni Madam Risa is not just, projecting to be as beautiful as the Vice President, but would she strategize in making dilap the kipay of the babaeng ahas too? Kasi kung i-endorse siya, sayang kasi ang boto ng mga loyalista, di ba? Kung marami pang nabubudol ang Marcos government. So, boto ng kakamping, boto ng makakaliwa, boto ng pulahan, Marcos supporters halimbawa, plus yung boto pa ng mga nina Isko maybe, nina Pacquiao, nina Lacson, kung sino pa mga gustong tumakbo, pero ang gusto yatang mangyari ni Madam Risa ay head to head si VP Sara, no? Sila lang dalawa ang maglalaban. Kasi dito sa sasabihin niya, may fighting chance daw para maslay niya si VP Sara kung siya lang ang pambato. Paano si John Vic? Diba, napupusuan yata si John Vic ng administrasyon ni Ngiwi. Let's listen to Madam Risa. Maiksi lang naman to kahit nakakaalibad-bad, diba? Go! Full volume natin para rinig na rinig ninyo ang pagpapabebe niya at pag-feeling maganda. Go. Ma'am, despite the many controversies of the Duterte, the confidential funds, the impeachment, the Hague detention, do you believe you can slay her? Slay! Tawan-tawa siya. In a manner of speaking. Of course, in a manner only. I believe the opposition can slay even her candidature. And that's why I'm open or willing. The opposition is working hard on uniting because it's only if we unite that we will have a fighting chance. But if we unite and if we campaign smarter, if we reach out, accompany, listen to, hear, act on what
Filipino citizens and voters are saying and will be saying for the next 2.5 years. We can slay her. Is the opposition fragmented at the Diin moment? talaga. It's not that it's fragmented, it's that we need to consolidate even more than we Sama-sama. were able to in 2022. I think we did so more in the midterms in last year, but we need to do so even more for 2028. And that's what we're applying ourselves to right now. Any more questions from the floor? Barnaby? President in 2028. I will run if the united opposition chooses me. Which means there's no choice yet. Oh, it's a work in progress. Yes, there's a process going on. Ay, bakit parang sumusubo ng mic? Ma, bakit parang sumusubo ka ng mic? Tigil much? Okay, I have to give it to her. She looks good, but not in this screenshot though. In this frozen video. Okay, mga kababayan. I believe magiging matindi siyang kalaban ni VP Sara. So, tama siya sa sinabi niya, no, nitong nakaraang 2025 elections, the Pinklawans did good. Nakalusot ang mga Pinklawan. Sino-sino sila? Bam Aquino, Kiko Matching, right? Ang naging strategy ni Bam Aquino, parang umiwas sa kulay eh. It's as if he ran independently. Kiko naman, desperada na si Sharon nag-iyak-iyak. Ay, boto ka sa awa ko. Lusot pa rin si Kiko, ano? Naghimala ang langit at lupa. Baka dumilap sila sa kipay ni Anies. 'Di ba? So, the Pinklawans did good, yes, nitong nakaraang elections, nitong midterm. And delikadong kalaban si Risa. Okay? Bakit? Firstly, she has a good communication skills. Although sa Senate, parang may mga nagpi-feed naman sa kanya ng mga sasabihin, right? Parang may mentor naman si Risa Ontiveros sa Senate kapag ka nakipagbardagulan siya sa Senate hearing. May bumubulong sa gilid, may nagpe-prepare ng kanyang sasabihin, right? Script, speech, whatever. Kaya she does good in every Senate hearing. Pero kung secondly, first, yan nga, una, magaling yung kanyang communication skills. Kumpara nyo kay BFF Lenny. Secondly, tama, may caliber si Risa kumpara kay BFF Lenny noong 2022. Si BFF Lenny, umiyong na ng umiyong. Tagalog na nga lang, umiiyong-iyong pa. Kaya nga si BFF Lenny noon, 'di ba, nataguri ang iyong queen. Kaya she was not called Lugaw for nothing. Hello sa mga Pinklawan diyan. Kaya nga siya Lenny Lugaw. Tama? Kaya siya Lenny Lugaw nung araw, mga kabayan. It's because sabaw at lutang si BFF Lenny at hindi talaga ismarte. Tingin nga namin dyan mga ate at kuya, ginurgur yung Jesse Robredo. Maybe si Jesse Robredo ay loose end or something, weakest link noon sa mga dilaw. Or maybe matino si Jesse Robredo and may mga magkakanda-buking-buking na mga kurakot noon. Siya yung DILG secretary, right? Si Jesse Robredo. Parang sinadya na matigok yun eh. Para siguro mag-take over si Marojas. Tama, DILG ba siya? Tingnan natin na, sadali na, singit natin. And then because namatay nga po si Jesse Robredo, yung awa ng taong bayan napunta kay BFF Lenny. O tama ako, secretary ng DILG, si Jesse Robredo. So dahil namatay yan, si BFF Lenny, kumbaga may simpatya kunwari kay BFF Lenny yung taong bayan at siya'y biyuda. Para ang kwento niya, Malacori Aquino, di ba? Biyuda rin, namatay ng asawa. So, nabagbag ang eroplano nito, di ba? Katakataka, nag-malfunction, iisa lang kasama or something, gano'n, may nakaligtas pa yata sa eroplano, we don't know, I forgot the story already. Paki-refresh nga po kung kayo ay matagal na naka-follow sa Philippine politics. Kasi karamihan sa nanonood sa atin, no? Shout out po, above 50, mga golden people and above na po. So, hello po sa inyo, at salamat ng marami. So, mas malupit naman kumpara kay BFF Lenny, si Risa, no? Magaling ang communication skills.
maganda ang boses. Isa yan sa asset niya, no? Yung kanya, yung pahinahon niya. To be fair with her, she has a very good speaking voice. Not sure if her singing voice is good, but she has a very alluring, thingy, charismatic, thingy voice. You can beg to disagree with me, mga kababayan. But, tawag dyan, objectively, ang nakikita ko ay, salamat Ate Izra, ang nakikita ko ay, or ang na-observe ko is maganda yung speaking voice ni Risa. And then mga kababayan, secondly, kung bakit magiging matinding kalaban ni VP Sara si Madam Risa is siya yung highest government official ngayon na elected ng kakamping. Wala na yata, right? Wala na. Sino pa? Si Dilima naman, party list lang. Si Trililing, ligwak sa banga, di ba? Talo na nga sa pagka-mayor. Tumakbo ka na lang barangay captain, Trililing. Makasakali manalo ko. But yung mga kilalang dilaw figure na naging pink, si Risa. Ang nananatiling nasa taas, sabi nga ni Guanzon gustuhin man niya na i-push si Madam Lenny na tumakbo ulit come 2028. Mukhang masaya na sa Naga at gusto ni Lenny yung tahimik na buo. Na-stress yata si Madam. Feeling ko na-stress si Madam Lenny nung mga bashing sa kanya. Kasi kapag sinabi mong lugaw si Madam Lenny, hindi talaga pwedeng i-refute, mga kababayan. Sabaw talaga siya, lutang talaga. Si Madam Risa, di ba, palaban. At saka mukhang mas matalas ang isip kumpara kay BFF Lenny. And yeah, si Dilima tainted yung kanyang frailties of a woman figure. Di ba, may frailties yung kanyang figure. Madam Risa, alam niyo bang, Madam Risa, aware ka ba sa mga chika noon na ikay nachichismis na parang meron kayong ugnayan ni Kiko Matching? And now, hindi na si Kiko Matching ang binabatikos na may kaugnayan ka. Kundi yung sino ba yun? Yung parang Mr. Potato Head, ay nga pala, may pag-usapan natin sa susunod na live, Sabi ni Rowena Guanzon, delikado raw itong manalo talaga. Kasi kukontrolin daw ito ni Ronald Lamas, whatever. Ronald Llamas. Yung kalbo, yung binarubal ni Robin. Anong sabi ni Robin? Magpakabait na po kayo para gumanda ng lalaki. Yung topic natin nung nakaraan, si Robin, di ba binarubal ni Robin yung si Ronald Llamas? Di umano, si Ronald Llamas ay jowa ni Risa. Talaga? Saan native si Ronald Llamas? Saan siya galing? Kasi may narinig ako, mga kababayan, na may jowa si Madam. Totoo ba, Madam Risa? May jowa ka sa Western Visayas at saka mayaman. Parang in-check. Or half in-check, half Filipino. Si Ronald Llamas ba, mga kababayan, ay galing Kabisayaan? Kasi yun ang narinig ko before. Nakita ko yung artista van ni, di ba may artista van maybe hanapin natin. Yung nasa lower house, na maitim naman siya, na teacher, Stella Kimbo, no? Teka ha. Artista van Stella Kimbo. Di ba nag-trending yun si Stella Kimbo? Bakit kami artista van? Mambaba. Ito. Yan, nakasakay si Stella Kimbo sa kanyang artista van. There on Facebook, doon sa dulo ay parang, yun nga, nakunan siya. Yung paiwas siya lagi. Ayan, maybe open natin. Kung kaya pang i-open. Yan, Stella Kimbo, Nasa loob siya ng artista van. Ayaw niya magpa-interview, nagmadali siyang sumakay. Hinahabol siya ng mga, ang ganda ng artista van kasi parang mataas siya na van, na pwede ka nga tumayo. Basta, hindi katulad ng mga van na sinasakyan natin na mababa ang bubong. Yung mga artista van parang mataas, bongga, malaki. Tsaka parang customized, mga kababayan. Si Madam Risa ay meron ding artista van na nakita ko pa sa Kabisayaan. Biro mo, di ba, for sure, sa Manila naman naka-base si Risa Ontiveros. When she was, I think, what year was that? I think that was in 2024 as well, mga kababayan. Was it in 2024 though? Was it? Yeah, I think so. 2024. Mga buwan ng Mayo ng 2024, nakita ko si Madam Risa, nagkasalisi kami.
Nauna akong umalis sa pinuntahan niyang city or bayan, dumating si Madam Risa at kinuna ng picture ng mga kakilala ko, nandito si Madam Risa, ayan, naka-artista van, kulay itim. No? Tapos nga, yaman-yaman niya, nagdo-donate pa siya ng lupa, ganyan, napatatayuan ng parking lot ng whatever parking space or parang terminal ng mga sasakyan, something. Yaman. Daming datmo. Baka kasama yun sa kanyang mga insertions. We don't know. Amendments pala. Wala raw siyang insertions, mga kababayan. Stand corrected. Amendments. Wala raw siyang insertions, mga kababayan. So, anong pinagkaiba ng insertion at amendment? May binago ka eh. Di ba isiningit ka? Maayos na yung patas, may isiningit ka eh. Di nabago mo, na-amend mo. Yan tayo eh. Daan tayo sa technicalities, mga adat kuya, no? So, ito sa tingin ko magiging malupit na kalaban ni VP Sara. So nakailan na tayong points. She has a very good communication skills. Yes. What's the other one? She's the highest Pinklawan public official right now. Third is what? Ano ba yung third? Nalimutan ko na. Anyway, there's another one, mga kababayan, and marami pa yan. Lastly, mga atat kuya, ang naging strategy ni Madam Risa noong 2022, sa tingin ko ay umiwas siya na mabahiran ng kulay pink. Parang humiwalay siya, hindi siya masyadong sumama sa mga grand rally ni Lenny. 'Di ba? Umiiwas siya na ma-identify as kulay pink. Sabi nga niya, we have to be smart, 'di ba? In our strategy pagdating ng 2028. Smart nga mga ting. Ang naging strategy niya noong 2022, umiwas siya. Lumalakad siyang mag-isa. At ang alam ko, bago pa yung campaign period ng 2022, like maybe 2021 pa lang, no? Kung todo bigay ng ayuda yan, may mga paayuda thingy siya noon. Lalo pa pandemic, di ba? Taon ng pandemic yun 2020, 2021. Nagbibigay ng bonggang-bonggang ayuda si Madam Risa. So indirectly, parang vote buying. Pero since hindi pa nga campaign period, nakakapagpabango na si Madam Risa. And she won! Kahit kahuli-hulihan, di ba, parang nasa lowest rank si Madam Risa noong 2022. Like 11, rank 11, rank 12 siya. Kulelat pero pasok. Di ba? Umiwas talaga siya na mabahiran ng kulay. Ano ang ginagawa ng mga kakamping nun? Hindi nga nila pinapaakyat si Chris Aquino sa stage kasi si Chris Aquino noon ay nega. Bad vibes sa lakad ng mga kakamping. 'Di ba? Kasi nga parang si Chris Aquino pinandidirihan noon kasi nga namayat, parang may sakit tapos aakit sa entablado. Ay walang choice ang mga kakamping noon, mga atit kuya. Dahil pumunta sila sa Tarlac, nag-meeting de avance sila doon, hindi na maipinta yung mukha ni Gordon, pati yung mukha ni Kiko. Parang ba tense na tense ang mukha ni Gordon. Kita niyo, napanood niyo ba yung mga meeting de avance nila noon? Nung umakyat si Chris Aquino sa entablado, wala silang choice, baluarte ni Chris Aquino ang Tarlac. O, si Mangot, ano ba yan? Tense na tense, ba't pinaakyat nyo yan? Hindi, na-gate crash noon si Chris Aquino. Hindi siya part ng program, umakyat ang, hindi pwede, baluarte namin tong Tarlac, tapos hindi ako paakyatin. Mga ngampanya nga ako para kay Lenny. Ayaw nila. Nega ang tuso mga kakamping, pero mas tuso si Madam Risa. Ang alam ko, umiwas si Risa sa pag ma-identify as Pinklawan noong 2020 and she won. Lumusot. Talo, ang daming natalo. Si Gordon hindi nga nakalusot eh. Si Kiko natalo nga no, di ba Vice President si Kiko ni Lenny? Talo! So, huwag i-underestimate si Madam Risa. Right? Observant. Ang galaw niya parang Martin Romualdez nung araw, di ba? Noong 2022, si Martin Romualdez ang campaign manager ni VP Sara. And he was closely observing kung paano kumilos ang Vice President, kung paano lumapat sa tao, kung ano ang galaw, inaral ni Martin Romualdez. O nga pala si Martin Romualdez nangangarap ding tumakbo sa 2028. So paano ka Madam Risa? Magtagumpay kaya si Madam Risa bilang standard bearer ng opposition against VP Sara, against Tambaloslos, and against John Vic Rimulya? Kaya ba nila ang ating Vice President? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.